Samantala, kaugnay sa mga reklamong plunder, malversation at graft na inihain sa ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte, kausapin natin si dating Senador Antonio Trillanes IV. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo, kasamang Rafi at sa ating mga listeners. Apo, gaano po katibay at may bago po ba kayong ebidensya na hawak at nitong civil society group kaugnay nga sa kasong inihain nyo laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman? Matibay po ang ating ebidensya at dahil ito po yung mga official documents na nakalap nung Quadcom dun sa House of Representatives. At ito ay mga namin, ito yung mga inattach namin as evidence dito sa aming complaint. In addition, doon sa iba rin naming mga nakuhang mga open source documents, kasama na rito yung affidavit ni Mr. Ramil Madriaga na kung saan ay meron siyang allegations na siya yung tumanggap ng pera, yung confidential fund, at siya yung nagbigay na to sa iba't ibang tao. So solid po ito. At may mga nagbibigay pa po ba ng mga ebidensya sa inyo para magamit sa kaso? Yes po, tuloy-tuloy yung aming pag-research, pag-investigate kasi marami po, marami talagang offenses na nagawa. Specifically, itong yung 2.7 billion pesos na confidential funds na winaldas din ni Sara Duterte when she was mayor of Davao City. Kasi ang nabigyan lang na atensyon yung 650 million pesos na winaldas niya using fictitious names, mga ghost employees. Pero ganun din ang modus operandi niya doon sa Davao City. Pero 2.7 billion pesos ito in total. Sa mga sinasabi niyo nagbibigay ng tip pa sa inyo, meron ho bang malapit kay Vice President Sara Duterte? Meron po siyang isang undersecretary na nagsabi na sila yung binibigyan ng sobre mismo ni Sara Duterte when she was Secretary of Education. So, ganun po ka-solid yan. At lahat yan ay nakalap during the Quadcom hearing. Bakit po sa ombudsman at hindi impeachment sa Kamara ang inyo pong inihain? Meron pa rin po magpa-file sa impeachment. Kaso sa February 6 or 9 na magpa-file. Kasi February 6 is a Friday, walang pasok yan sa House. So malamang February 9 na yung filing. Pero ano kasi yan administrative in nature. Ang maximum penalty doon ay matanggal lang sa pwesto. Ito pong final namin sa ombudsman, ito yung may criminal case. Meaning, pagkakulong ang penalty dito. At may mga kasama dito na kagaya nun, yung mga nung mayor pa siya, ay hindi yon maaring masama as impeachable offense per se, pero mag-i-establish lang ng pattern of behavior. So ito, dalawang kaso ang kakaharapin niya, isa sa ombudsman, isa pa sa impeachment. Mapunta naman po tayo kay Senador De La Rosa. Balak niyo raw po magsampa ng ethics complaint laban kay Senador Bato De La Rosa dahil sa matagal nang hindi pagpasok sa Senado? Opo, within the next few months, we will be filing an ethics case against him kasi tuloy-tuloy yung ang pagpondo ng gobyerno sa kanyang opisina pero without any reason ay hindi siya pumapasok. So, kailangan yan. When nangyari yan nung panahon ni Senator Ping Lacson, sinutdown yung opisina niya, inabsorb yung mga empleyado nila ng Senate Secretary. Okay. So, I think, nangyari na po yan. So, binibigyan lang pa natin ng ilang buwan pa para lang, hopefully, magbago isip niya at pumasok. Otherwise, dereliction of duty ito. Pero may ganito na ho bang kahalintulad na kaso na isinampa dyan po sa Senado? Although nabanggit nyo nga si Senator Lacson, nagkusa na ang Senado, tama po ba, doon sa pag-dissolve sa kanyang opisina? Yes. Nung nag-absent si Senator Ping Lacson, dahil hinahabol siya ni GMA, ginawan siya ng kung ano-anong kaso rin. So nagtago din siya. So after 9 months,
nag-decide yung Senado to shut down his office. Okay. So, ayaw naman natin paabuti na ng 9 months but may mga nauuna pang mga concerns. So, siguro within the next few months, pa-file din natin itong ethics case na ito. Ano pong latest na impormasyon nyo kaugnay sa paghanap kay Senador De La Rosa at sa kaugnay na kaso ng Duterte Drug War sa ICC? Yan po ay responsibilidad po ng DILG. At kaya nga, kung bawasan siguro ni Secretary John Vic Remulla yung kanyang pag-press con, mas matututukan niya yung paghahanap. Kasi ang dami nang nawawala. Si Bantag, si Leonardo, ito ngayon, si Bato de la Rosa, tapos si Atong Ang. Ang dami nang nawawala, hindi naman nila nahanap. So I hope they're doing he's doing his job. Pero kayo po ba nagbibigay din ng impormasyon o tumutulong para makahanap? Dahil alam natin, marami din po kayong mga sources. Yes, may nakukuha tayong mga impormasyon, pinapasa natin yung leads, pero alam nyo, sa dami ng contact niya ni De La Rosa, ni Bato dyan sa PNP, tinitip nililik lang nila So, I think ang pinakang effective dito yung signal intelligence para matrack siya kasi he's still communicating with his family. So, ma-trace naman yan. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Si dating Senador Antonio Trillanes IV. Susubukan po namin kunan ng pahayag si DILG Secretary John Vic Remulla sa sinabi ni dating Senator Trillanes.